Kahit po summer, nai-enjoy ng mga guests namin dito kasi nga po yung mga reaction nila is sobrang mahangin pa rin kahit sobrang init. At tirik na tirik yung araw sa tanghali. Kailangan po talaga laging naka-jacket, tapos ang kumot mo po ay laging makapal kasi sobrang lamig po talaga. Summer pa rin, pero jacket weather daw dito all year round. Kalma, nasa Pilipinas pa rin tayo mga biyero. One month lang po ang summer kasi po talaga dito ay maulan. Ulan po, mas lamang po dito ang ulan kaysa sa init. Nabiyaan din ng magagandang tanawin ng bayang ito mula sa nagtataas ang waterfalls. Siyempre parang naambunan ka rin dahil because of the height of the waterfalls, yung mismong tubig na nanggagaling sa taas at actually humahampas sa baba, nagiging parang ulan, nagiging nararamdaman natin ngayon. Hanggang sa mga naglalakihan. At nagsasarapang pagkain. Ito ating pinaka malambot na Carabao beef na natikman ko. I have to say. Plus, gata. Oh boy! Mainit-init pa. Bakit ngayon ko lang natikman to? Sarap kasi mainit pa. Tapos nun, buko pa. Ayan pa yung libreng buko! Marketing 101. Here you go. Bitbitin na ang mga payong at kapote. Dahil ngayong gabi, under the rain muna ang ating biyahe. Actually, 400 meters above sea level. Kung nalalayuan ka sa Baguio, ayaw mong from south to north, then why not visit Luisiana? Kilala ang bayan ng Luisiana sa mga talon o waterfalls na siguradong hindi false alarm ang lakas ng bagsak ng tubig. Isa na rito ang falls sa barangay San Salvador na shy type raw. Bakit kaya? Kailangan mo lang dumaan sa registration area kung saan nyo makikilala ang tour guide na sasama sa inyo pagpunta sa falls. Ang sa register po ng aming papuntang Talay to Hedin, 40 per head po ang bayad. Tapos po, sa tour guide po, ang patara po namin, paggustuhan, isang tour guide po, 5 guys. Tapos po, ang minimum fixed rate po namin, 500. Matapos ang short briefing, lumarga na kami dahil umulan ng malakas bago kami pumunta dito. Maputik at medyo madulas ang daan, kaya dahan-dahan lang kami. Mabuti na lang at nandito rin sina Kuya Joey at Kuya Journey. Always willing to lend a helping hand. Literally. Go girls! Matapos lang ang kalahating oras na lakaran, narating namin ang Talay Falls. Hindi ba ito ang mahiyaing falls na tinutukoy natin, ha? Ayon sa matatanda, ang pangalang Talay ay mula sa salitang taray o mataray. Noong unang panahon daw kasi, may matandang babae na nanirahan malapit sa talon at dito siya naglalaba araw-araw. Sadyang napakasungit at napakataray ng matanda, kaya iniiwasan daw ito ng mga napapadaan sa lugar. Ayan na naman, si Taray. Palagi raw sinasabi ng mga tao na kalaunan ay naging Talay. Talay Falls. Open po yan para sa lahat pong turista yung aming lamisang yan. Wala pong bayad yan. Pwede po dyan kumain, pwede po magpahinga. Malalim ang bagsakan ng tubig kaya hindi raw pwedeng maligo rito. Bawi tayo sa susunod na falls, Beros. Matarik na trail na may kasamang rappelling naman ang kailangan daanan papunta sa susunod na talon. Diba gusto niyo pag nag-travel kayo? Dapat pa exciting! Wala pang 10 minuto, narating na namin ang Hidden Falls. Kaya pala hidden dahil parang ayaw magpahanap.
Pero ang ganitong klase ng ganda, hindi dapat nagtatago at dapat pang ibahagi at ipagmalaki sa ibang biyero. Parte pong malalim, saka po medyo malakas po yung ng current ng tubig. Kaya itanong muna sa inyong mga guide kung saan dito pwedeng maligo. Sa mga gusto naman mag-overnight, pwede lang mag-camping malapit dito. Kailangan lang magbayad ng additional 500 pesos para sa guide at 100 pesos per head naman para sa camping fee. Pwede magdala ng sariling tent, pero meron din naman daw pwedeng rentahan dito. Kung napalaban tayo sa lakaran, mukhang mapapalaban din tayo sa kainan. Dahil ang mga inihahanda raw ng mga pagkain dito, pangmalakasan at pangmaramihan. Ang newest edition sa kanilang menu, ang local biko o tinatawag ding sinukmani na hinaluan ng dahon ng pandan. Sabi nga nila, sikat ang bricks sa serving size. Medyo OA naman yata sila. Ilan lang kami. 1, 2, up, nahulog na isa. 3, 4, 5, 6, 7. This is good for 20, I think. Anyway, ito ka nila seafood platter. Meron kang tuna, meron kang hipon, meron kang tahong. At ito naman, ang kanilang pandan-infused sinukmani. Alam mo, we have to go against the grain. Dito tayo sa gitna. Wala pa akong naamoy na pandan, pero baka malasahan natin yung pandan. Minsan, kailangan natin amuyin sa pagkain natin. Tama ba? Tama naman yata. Naman konti. Nakakangungo pa lang sinukmani. It's like, hindi masyadong, but then again, sinukmani is very lovable in terms of taste. Sinukmani. Kapansin-pansin din ang kanilang floating restaurant na matatanaw na agad kapag napadaan kayo sa main highway. Sa nakita ko, nung nabili namin itong property last year, ito na lang yung area dito sa Louisiana na may water. So dito ko naisip na maglagay ng kubo and then gawing resto. As you can see, pinaliligan tayo ng body of water. Bawal kayong mag-swimming. Pero pwede nyo gawin, pwede kayong mag-fishing. Now, mahuli kayo, pwede nyo ipaluto. Pag kung ayaw nyo ipaluto, pwede nyo naman iuwi. Fish and pay. I think that's how it is. Now, kapag lumabas dito yung barracuda, ay, ludak na lang. Ito, pupunta kayo dito. Ito na nga yung hipon. Sorry guys. I'm so sorry. Gawin natin dalawa para tilapia. Panalong kapares ng nahuli nating tilapia ang pinag-uusapang tamis, asim, anghang na suka ni Nanay Yoli. Ang nag-pandemic, naging libangan ko ang paggawa ng suka. Hanggang sana parang marami nang pinatitikim ako ay nasasarapan. Para tikman ng Yolanda Vinegar, ang magigiting na cameraman ng biyahe ni Drew na sina Ray at Jeff ang gagawa ng asim test. Ito daw yung isa sa okay na kapartner ng suka nila dito. Pansit Tabang. Ay! Ano? Totoo. Ay, si Nanay Yoli, oh. Yan ang the best dito. Nanay Yoli's suka. Ay, ito yung suka na tikman ko sa buong travel ko. Ano ang sabihin?
Ano? Matamis na sobrang asim. Totoo ba? Hindi. Subong mo, ha? Hindi mo nabibida sa'yo ito. Teka lang, wala pang suka yan. Meron na nilagyan ko. Nilagyan ko! Masarap pa ba? Nilagyan ko nga. Diba? Bakit hindi mo naramdaman? Maasim nga eh. Wala namang asim. Sarap nga. Ang galing. Manamis-namis eh. Manamis-namis yan. Hindi ko alam kung... Wala namang asukan nung ginawa namin. Feeling ko, yung sikreto ni nanay sa sinasabi niya kanina na sikreto nga, yung nakahalo doon sa cane vinegar. At dahil kinain niyo ang suka ni Nanay Yoli, ito ang sampalok para sa inyo. Ito na talaga, pre. Last na ito. Susubukan natin yung maasim na maasim sa lahat. Pero tunog na to eh. Pero subukan natin. Sampalok! Sapa? Maasim na ka? Ngiti! Ngitian mo! Yan! Yan! Sige! Saan? Ang plastic ka! Ano? Nakakagawa ako sa loob ng isang buwan, mga 150 bottle hanggang 200. Marami ma'am na order sa amin sa sa Dubai. May kumuha na sa amin papuntang Guam. Tapos ang market namin sa Manila, Cavite, Bulacan. Dito naman sa province, Iliw, Nagkarlang, Santa Cruz, Pagsanghan. Isa pang pandemic baby ang 40-hectare eco farm and resort na ito sa Barangay San Salvador. Bakit siya pilgrims? Because may dream kasi yung dad ko na to have a resort in a forest na where we can specialize in mga like gatherings, like weddings, corporate events, religious groups na can come here. We have 14 available rooms. And the rates po depending on the capacity. Ang range po namin, we have our introductory rate around 10 to 12K po per night. So our inclusions po is breakfast natin, good for 2. And then we have the usage of our pool po. And then after that, we have access to our Aliw Falls. And then access to our eco farm. Bukod sa overnight stay, tumatanggap din sila ng day tour visitors. Ang day tour po is 200 for adults, and then for kids naman po is 100. That is only the entrance. And then if you want to have the usage of the pool po, we have our introductory rate of our add-on for the pool is 150 naman po. Para sa mga naghahanap ng thrill at adventure, subukan na kanilang activities. Sulitin ang ATV at buggy ride sa pagtahak ng kanilang forest trail. Sa dulo ng konkretong daan ay ang parte ng resort na hindi pa masyadong ginalaw. After a 5-minute ride, isang natural falls ang sasalubong sa inyo. Ito na yata ang pinakamadaling puntahang falls sa Louisiana. May taas itong 25 meters at malaki rin ang catch basin nito kung saan pwedeng maligo ang mga bisita. Bayan ng Louisiana ang pangunahing pinagmumulan ng pandan sa buong Laguna. Kahit saan kayo lumingon, sa likod bahay man, tabing kalsada, makakita kayo ng mga puno ng pandan. Biyeros, take note na ang puno ng pandan dito ay hindi yung nilalagay sa pagkain ha. Ginagamit nila ang mga dahon nito sa handicrafts. Sa katunayan, karamihan ng mga tahanan dito ay gumagawa ng iba't ibang produkto mula sa pandan. Isa na riyan ang 64-year-old pandan maker na si Nanay Belen. So, Nay, ilang taon na ho kayong gumagawa ng mga produkto na gawa sa pandan? Paggawa ko ng produktong pandan, napakatagal na. Oo. Kasi simula nung ako yung nalaki, siguro mga 4 years old lang ako. Apo. Nakikita ko na doon sa mother ko na gumagawa siya ng banig. Pang ilang generation na ho kayo? Siguro mga pang-4 na. Bakit po maraming pandan na siya? Kasi talagang kusang organic lang po na
madaming tubo dito? Lumaki na kami, nagkaisip na kami, namulat na kami na may pandan na. May pandan. Oo, talagang marami ng pandan dito. Kung ikukumpara mo ang material na pandan sa paggawa ng bayong, lalo na kapag bayong, di ba, dadali mo sa palengke. Oo. Mabigat po. Compared to iba pang material, ano po yung kagandahan ng paggamit ng pandan? Ang kagandahan ng paggamit ng pandan na bayong, malalagyan mo ito hanggat kahit punong-puno ito, kakayanin ito. Okay. Tapos, hindi naman agad ito nasisira. Okay. Pagka ito'y kahit halimbawa na malingki ka, nabasa ito, ibilad mo lang. Matutuyo. Matutuyo, okay na uling gamitin. Okay. Tsaka matagal talagang ginagamit ang bayong. So kahit na, dahil nga, eto nakadikit din. Oo. So kahit na mabigat sa pinakamalaking bayong nyo, talagang kayang-kaya. Kayang-kaya. Kahit ilang beses mong gamitin yan, pwedeng-pwede pa. Kailan po ba nga pala yung Pandan Festival dito? April. Okay, April first week of 1. April. Okay. Okay. Ano ba yun? Okay lang. Kalimutan niyo na po. Ako po si Drew at nasa harapan po tayo ng camera at meron po tayong interview. Sila po yata kamag-anak niyo, hindi ko po alam. Alam niyo po pangalan niyo? Okay. Kayo po, ano po yung trademark niyo? Kunyari, sa dinami-dami ng mga bayong na ginagawa, meron po ba kayong trademark? Ay, meron. Kaya lang ay hindi na ako nakakagawa. Noon ay ang aking yung nakikita ko dabis na ginagawa, yung bilin bag. Belendag. Oo, kaya lang ay wala na ngayon, wala nang nagawa noon. Kasi pangalan niyo po Belen. Oo. Gumagawa po ba kayong Christmas Belen? Ay, hindi po. Okay. Feeling ko kapag suot-suot ko to, para akong statwa, hindi ako pwedeng gumalaw. No. So talagang hindi po sinusuot. Sinusuot pang summer. Hindi. Sinuot lang ito. Kapag Nung yung hindi- Pandan Festival, ay yung yung candidate ng Mr. Luciana. Buhay pa po ba siya? Oo, buhay Ah, pa. okay. Oo. At naisuot naman ito, ngayon hindi na. Pumayat siguro siya, no? Opo. Masyadong matigas na ito. Para sa mga viewers natin na hindi nakakaalam nga, kasi pag sinabi niyo pong pandan, iniisip kagad nila, ay yung pandan, yun yung kinakain ko, yung pandan na may bugo. Oo, yung nilalagay sa ano. Ang hindi po nila alam, iba po itong klaseng pandan. Ito ay malaki, nataas naman din, mahaba. Kahaba nito na. Haba. At hindi ho siya amoy pandan. Hindi. Balita ko na laban tayo. Lalaban po tayo? Oo. Hindi lang po ako tumatakbo, hindi po. Gagawa tayo ng bayong. Ano ba yun? Oh, sige. Okay. Oo. Pero na lang po ako. Sige po, gawa tayo ng bayong. Kahit ito po talaga, ang galing-galing ko talaga sa mga ganito. Pakihawak. Ay, ito po. Oo. Ganito rin yung parang buhok ng asawa ko ng pandemic hindi siya nagko-conditioner. Tuturuan kita ngayon lumala ng bayong. Okay. Lumala. Lumala. Oo, lumala. Hindi lumala. Well, malala akong gumawa ng kahit ano, so... Lumala. Yan. Okay, sabi niya po. Gagayahin ko lang po kayo. Okay, sige po. Sige. So, ganyan po. Tapos, yan. Aba, magaling. Madaling matuto. Lagyan uli ng isa. Nabuo na. Okay. So, ganyan na po. Tapos po, lagyan mo dito ng isa. Ito po. Oo. Lagyan ko ng isa. Oo. Dito. Yan. Okay. Dito. Pag ganyan po. Okay. Yun na din ako sa seatmate ko dati nung hindi ako marunong mag-mathematics eh. Ano nga ba to? Siya rin gumagawa ng ano to. Pareho lang. Mukhang puputi na ang buhok ko rito, Bieros. I concede, nanay. Sa'yo na po ang corona, pati na ang bayong at ang pera. Teka. Mukhang ito, alam ko kaya ko nang gawin to. Ito. Oh. Oo. Isa pa. Isa pa. Dito. Dito. Oo, dito. Dito pala. Yan. Oh, ha? Tatanggalin natin yung ano. See? Mas nauna pa ako sa'yo, Nay. Grabe naman to. Mahirap kang klase.
Galing! Good job. Pwede na ako mamalengke. Pwede mo nang dala. Pwede na. Thanks, Tay. Okay. Dahil sa taas ng lugar, natural na malamig ang klima sa bayan ng Luisiana. Kaya tinatawag din itong Little Baguio of Laguna. Usually, mga 6 a.m., sobrang fog po dito, kaya po sobrang lamig. Kahit po summer, nai-enjoy ng mga guests namin dito kasi nga po yung mga reaction nila is sobrang mahangin pa rin kahit sobrang init. At tirik na tirik yung araw sa tanghali. We're actually 400 meters above sea level. So, I get it why, I guess, neighboring towns like Pagsanhan, which is sa baba, or ano ba, Santa Cruz, nandun din sa baba, or yung Lumban. I mean, pwede rin silang pumunta dito para magpalamig. Kung nalalayuan ka sa Baguio at ayaw mong from south to north, then why not visit Luisiana? Isa pang dinarayo rito ay ang kanilang mga pagkain. Talagang pinupuntahan po itong aming restaurant dahil abot kaya yung mga pagkain namin, which is nagre-range siya 200 to 300 pesos. And it is also good for 5 to 8 persons na po. So, ang specialty namin dito ay ang ginataang kalabaw na binabalik-balikan ng ating mga customers dahil sobrang lambot nito. Ito ba ay sobrang lambot dahil sobrang tagal namin itong nilalabog. Yung labog po dito is matagal na pinapakuluan. Kaya yung pagluluto po nito ay hindi basta-basta. Siyempre, nandito tayo not just to shoot IG-worthy shots and post them on social media, but of course to taste their food. Actually, pumunta tayo dito sa restaurant na to para dito sa dish na to. I mean, you guys know whenever I say anything gata is just delicious. Mapa appetizer, main entree, dessert, basta gata, napakasarap. Kung ang karne ay Carabao beef. Well, nakatikim naman tayo ng kalabaw. Ang kalabaw, very lean. Uy, pero malambot. Nice. Love it. Love it. Yummy. Yummy. I gotta say, ito natin pinaka malambot na Carabao beef na natikman ko. I have to say. Plus, gata. Uy! Not a bad combination. Very good. I like Carabao beef. Yummy. Nicely done. Pandan number 1 din ang sigaw ng pandesal queen na si Queen. Dahil mula nang simulan niya ang kanyang small business noong 2020, pandan packaging na ang ginagamit sa mga itinitinda niyang ube cheese pandesal. At naikwento rin sa akin ng aking mother-in-law, si Nanay Lenny, na nung mga bata pa sila, ang pagpapandan talaga yung pinagkakakitaan nila. Dahil sa pakulong packaging, mas naiengganyo raw bumili ang kanyang mga suki at bagong customers. Bukod sa pagtulong ni Queen sa mga magpapanda ng Luisiana, dumami pa ang natulungan niya dahil sa kanilang bagong produktong cheesy salted egg pandesal. Dahil nagkaroon nga ng increase dun sa production, ay parang bumaba yung presyo ng itlog na maalat, may mga hindi nabebenta. So why not gamitin namin ito para makatulong man din kami dun sa mga nagnenegosyo ng mga itlog na pula, tsaka sa mga mag-iitik na din.
Available din sa Maria's Kitchen ang iba't ibang variety ng cheesecake, banana loaf at carrot loaf. Sakto naman sa malamig na panahon at mainit na pandesal, ang hot choco ni Chang. Isa na rito sa mga produktong tatak Louisiana na dapat yung matikman o iuwing pasalubong kung galing kayo rito. Isa pang hindi namin palalampasing tikman ay ang famous buko bibingka ng Louisiana. Tabi-tabi at nakahilera sa magkabilang gilid ng kalsada ang mga nagtitinda rito. At isa sa mga pinakamatagal nang gumagawa ng buko bibingka rito ay sina Ate Minerva at ang kanyang asawa. Dito po kasi sa Louisiana, kaya ang dami nagtitinda ng bibingka. Mura lang po kasi ang buko dito, mga 10 to 12 pesos. Hindi po compare po sa iba na 35 pesos. Tuturo ko po ngayon ang paggawa ng Minerva Special Buko Bibingka. Pero ang challenge, hindi akong gagawa ngayon, kundi sila! Sa paggawa ng buko bibingka, susubukan ng BND team ang Not My Hands Challenge. Kung saan ang kapartner na nasa likuran ang magsisilbing mga kamay ng mga nasa harapan. Good luck, guys! Ang nanalo po ngayon sa palinisan ay ang black team. Tapos po, mamaya titikman po namin naman kung sino ang pinakamasarap magawa ng buko bibingka. Dahil po sa may apoy na, pwede na po kayong magtulungan. Una po, lagay sa tasa yung buko. Yung apoy, pwede mo tanggalin, lagay mo sa kabilang side. Tapos lagyan po ng dahon yung malaki. Pagkatapos, ilagay na po yung... Kailangan daw malinis eh. Yung buko. yung buko na yan. Sige po, ilagay lang po sa loob. Sige lang po. Yan, tapos, patay mo po yung gilid. Bago po baliktarin yung buko bibingka, kailangan po ituyo ng ibabaw. Hawakan mo po yung dahon, then yung sandok po is ganito. Yan. Ay, ang ganda. Ganda sa amin, kuya. Para po malaman na luto na yung bibingka sa ilalim, yung dahon po bukod sa umuusok ay sunog na po. Dahon. ₱35 ang benta nila kada bibingka. Mas makakamura kung bibili ng mas marami dahil 3 for ₱100 lang ito. May free mini pandan bayong na rin at refreshing buko juice pa. Ang free buko juice po namin is nagsimula yan dahil sa yung pong sabaw sa halip na itatapon namin, naisip po namin na ibigay na lang sa customer kasi marami din naman yung may gusto. Maganda yung klima, libre yung buko, masarap yung bibingka. Actually, pwede ko ba matikman yun? Pwede po. Libre buko, libre bibingka. Grabe naman! Ay hindi, 3 for ₱100 nga pala. Sorry. Mainit-init pa. Bakit ngayon ko lang natikman to? Sarap kasi mainit pa. Tapos nun, buko pa. Ayan pa yung libreng buko! Marketing 101. Here you go. Tapos nun, i-dip nyo pa sa buko. Ay, hindi. Sorry. Alam ko pwede. Pero okay naman. Okay. Explain ko sa inyo. Bibingka. Number 1. Itong bibingka na to, walang itlog na maalat. Hindi ko gusto yon. Ako lang naman yun. Meron siyang buko sa loob at yung keso, yun yung kailangan mong alat
Next. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Ingat po. Libre, hindi ko gets. We're saving the best for last, Beros! Dahil pupuntahan natin ang sinasabing tallest waterfall sa Laguna. Dumarami na ang mga pasyalan sa Luisiana. Pero ang nananatiling una sa listahan, Sa Luisiana, usually po ang pinupuntahan dito yung Hulugan Falls. So ito yung jump off point natin papunta sa Hulugan Falls. Actually, paano ba to? Meron talaga silang main parking area. I'm guessing like a few hundred meters away. Mabilis, maiksi lang naman yan. Pwede nyo naman lakarin yan papunta dito sa start ng pababa, papunta Hulugan Falls. Or pwede kayo mag-rent ng tricycle. Meron din silang option na gano'n. Sabi nila, it's a 30-minute trek. Ano yung aking expectations kung ano yung itsura ng lugar? I'm sure maganda. Pero bakit tinawag nilang hulugan? Tinanong sa amin ng producer ko na kailangan hulaan namin. Kami ng hypothesis. Dahil nga hulugan ng tubig. So lahat ng falls na pinuntahan natin dapat pangalan hulugan. Oh no! Falls. Yung nagpangalan siguro nito talagang ayun, ang dami siyang kailangan isipin pa para pa maging unique yung pangalan ng falls. Pareho lang ang jump off point ng Hulugan Falls sa Hidden at Talay Falls. Salungat lang ang trail papunta rito na kailangan lakarin ng kalahating oras. Basa pa rin ang lupa dahil sa ulan kaya medyo maputik. Pero konkreto na ang ilang mga daan na nilagyan din nila ng mga kawayan na pwedeng hawakan. Iwas dulas, biheros. So, nakahanap na tayo ng upuan dito sa Hulugan Falls, which apparently is the tallest waterfalls dito sa Laguna. 285 feet lang naman. I think actually from far away pa, I mean it took us mga 18 minutes pababa, and the total descent was 105 meters. So ngayon muna natin isipin kung paano tayo aakyat to, pero isipin muna natin kung gaano kaganda to. It is quite a video. And of course, very IG worthy. Siyempre, parang naambunan ka rin dahil because of the height of the waterfalls, yung mismong tubig na nanggagaling sa taas at actually humahampas sa baba, nagiging parang ulan. Nagiging nararamdaman natin ngayon. The water is color brown. It's not because it's color brown all the time, but apparently dahil nga medyo this week very rainy. But apparently kapag hindi umulan, hindi tag-ulan, klaro yung tubig niya. Bakit nga kaya hulugan na ang ipinangalan dito? Kwento ng lolo't lola ko, ng mga nakakatanda dito, tinawag po siya ng minahulog na kalabaw. Hindi na po nabuhay yung nahulog na kalabaw, kaya po tinawag daw siyang Hulugan Falls. Anak ng kalabaw, ay naman pala. Ako ready na talaga ako tumal. Kailan ba ako umatras sa ganyan? Kahit 5 o'clock in the morning, first location, sabi ng producer ko, talon ako. Pero ngayon, bawal pala dahil medyo malakas yung falls at hindi ganun kasi. But normally, yes, that area is very swimmable. Madaling maipakilala ang isang lugar dahil sa angking ganda nito. Pero iba yung Luisiana. Dahil bukod sa nakahahali ng tanawin, mas nakabibighani ang pagsisikap at pagtutulungan ng mga lokal dito para ipakilala ang kanilang mga produkto at unti-unting iangat ang kanilang turismo. At kahit malamig dito, this warms my heart.